Nagsimula ang palabas sa isang bilyonaryo na nagngangalang Johnny. Siya ang may-ari ng isang Italian sports company. Mahilig siya sa mga batang babae at lahat sila ay kanyang nakukuha. Gumagamit din siya ng iba-ibang pangalan. Isang araw, si Johnny ay nagkaroon ng tanghalian kasama ang kanyang kaibigan na si Fabio. Pinayuhan ito ni Fabio na dapat siyang maghanap ng seryosong relasyon lalo na't si Johnny ay tumatanda na. Ngunit binaliwala lamang ni Johnny ang payo ng kanyang kaibigan. Habang sila ay nag-uusap, nakatanggap ng tawag si Johnny mula sa kanyang kapatid para ipaalam na ang kanilang ina ay pumanaw na. Imbes na siya ay magmadali, naging kalmado lang ito at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos ng ilang oras, pumunta siya sa sementeryo. Doon, ibinigay sa kanya ng kapatid ang mga susi ng apartment ng kanilang ina at sinabing iniwan doon ang testamento, sa kagustuhang alagaan niya ang mga gamit ng kanilang ina. Tahimik lang si Johnny, ngunit tinanggap niya ang ideya kahit na lumamig ang kanyang pakikitungo sa kanilang mga magulang, buhat nang nagkahiwalay ang kanilang ama at ina. Lumaki siyang mag-isa at bihirang marinig ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ng libing, binisita ni Johnny ang simpleng apartment ng kanyang ina. Doon, umupo siya sa isang wheelchair habang nakikinig sa musika na pinapatugtog ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Habang siya ay nawawala sa musika, dumating ang isang kapitbahay na nagngangalang Alessia. Siya ay nagtatrabaho sa isang social institution para sa pag-aalaga ng mga taong may kapansanan. Habang si Johnny ay nakikinig sa kwento ng dalaga, nagpanggap siyang paralisado para mapalapit kay Alessia. Kinuwento rin niya na ang kanyang ina ay namatay at ngayon ay mag-isa na siyang namumuhay. Naantig naman ang dalaga sa kwento at nag-alok na bumisita sa kanyang bahay para tumambay sa tuwing siya ay nalulungkot. Sunod na araw sa isang pagpupulong, isa sa mga empleyado ang nagmungkahi sa paglikha ng espesyal na sport shoes para sa mga atleta na may kapansanan. Nang marinig ni Johnny ang ideya, ipinagmamalaki niya na ang kanyang kumpanya ay dapat na mag-focus lamang sa regular na produktong athletic. Nagalit siya dahil sa mungkahing iyon, at bilang resulta ay agad niyang tinanggal ang empleyado. Pagkatapos ng pagpupulong habang si Johnny ay abala sa trabaho, ang kanyang assistant na si Luciana ay dumating para ibigay ang in-order niyang second-hand na damit. Lumabas na gusto ni Johnny na makuha ang simpatsya ni Alessia sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang paralisado at nangangailangan. Sunod na araw, bumalik si Johnny sa apartment ng kanyang ina at hiniling kay Alessia na samahan ito na humigop ng kape. Subalit nang sinisikap niyang maghanda ng kape ay bigla siyang napatayo para hanapin ang asukal. Sa kabutihang palad ay hindi siya pinaghinalaan ni Alessia ng anuman. Habang sila ay humihigop, nabanggit ni Johnny ang tungkol sa ilang malungkot na sandali ng kanyang buhay subalit ang reaksyon lamang ni Alessia ay tila normal. Nang ito ay paalis na, binago ni Johnny ang kanyang diskarte. Ibinunyag niya na hindi talaga siya isang mahirap, siya ang CEO ng sikat na sports company at nagmamay-ari ng malaking villa sa malaking lungsod. Gumana naman ang diskarte ni Johnny kaya nagpakita ng higit na interes ang dalaga. Inimbitahan pa nga niya ito na pumunta sa bahay ng kanyang lola para sa tanghalian sa darating na araw ng linggo. Pagdating ng araw ng linggo, nagmaneho si Johnny papunta sa bahay ng lola ni Alessia ngunit ipinarada niya ang kotse sa medyo malayo para hindi siya mabuking. Pagdating niya, sinalubong siya ni Alessia at ipinakilala sa kanyang lola. Hindi nagtagal, dumating naman ang kapatid ni Alessia na nagngangalang Cara. Nabighani si Johnny sa kanyang ganda, ngunit nang malaman na ito ay isang paralisado ay agad na na-turn off. Lumabas na sinet up lamang ni Alessia si Johnny para ipakilala sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng tanghalian, si Johnny at Cara ay nagkaroon ng pag-uusap sa labas. Si Johnny ay hindi komportable sa mga taong may kapansanan kaya nakikinig lamang siya sa mga kwento at tumutugon ng maikling sagot. Sa kanilang pag-uusap, nadiskubre niya na si Cara ay isang tennis athlete at violinista. Sunod na araw, habang tumatambay kasama ang kanyang mga kaibigan, kinuwento ni Johnny ang tungkol sa kanyang dalawang magandang kapitbahay sa apartment ng kanyang ina. Ngunit tila mas naintriga ang kanyang mga kaibigan tungkol kay Cara kaysa kay Alessia. Dahil hindi pa nakakatagpo si Johnny ng isang taong kakaiba tulad ni Cara,
Hinamon siya na kailangang makuha niya ang puso ng dalaga at tinanggap naman niya ang hamon. Sa kabilang banda, muling binisita ni Alessia ang apartment ni Johnny para ibalik ang kapote na naiwan sa bahay ng kanyang lola. Doon, nakilala niya ang kapatid ni Johnny. Nagkaroon sila ng pag-uusap at ipinahayag niya ang kanyang paghanga kay Johnny na sinabing, kahit na ito ay isang paralisado ay nanatili siyang masigla habang namumuhay ng mag-isa. Nang malaman ng kapatid ni Johnny na siya ay nagpapanggap na isang paralisado, natahimik ito at medyo naiinis. Kinabukasan, tinawagan ni Johnny si Kara para yayain sa isang date sa darating na Sabado. Kumbinsido siya na si Kara ay naakit sa kanya sa una nilang pagkikita. Pagsapit ng hapon sa opisina ni Johnny, sinabi sa kanya ni Luciana na ang isang babae na nagngangalang Kara ay gustong makipagkita sa kanya. Bigla siyang kinabahan at agad na umupo sa kanyang mesa. Ipinaliwanag ni Kara na nakuha niya ang office address mula kay Alessia. Nang umalis si Luciana, humingi ng paumanhin si Kara dahil hindi siya makakarating sa date sa darating na Sabado dahil mayroon siyang tennis match. Para makuha ang loob ni Kara, nag-alok si Johnny na mag-sponsor sa tennis competition sa pamamagitan ng kanyang kumpanya at nangakong dadalo para suportahan ang dalaga. Si Kara ay tila nasiyahan dito. Pagsapit ng Sabado, dumating si Johnny sa match tulad ng kanyang ipinangako. Habang pinapanood ni Johnny si Kara sa husay na maglaro ng tennis, tila ang binata ay nabihag at hindi mapagtanto na siya ay umiibig na. Pagkatapos ng match, niyaya ni Johnny ang dalaga para sa hapunan na silang dalawa lang, ngunit ito ay tumanggi. Sa halip ay niyaya si Johnny kasama ang kanyang ibang mga kaibigan na may kapansanan para kumain sa restaurant. Doon, dahil sa pagkamausisa ni Johnny ay napatanong siya tungkol sa kanilang mundo. Sa pag-uusap na ito ay nagkaroon ng malalim na paghanga si Johnny at hindi niya mapigilang isipin ang tungkol dito. Kahit na sa isang punto na siya ay nanaginip kung saan natakot ito na mismong siya ay magiging paralisado. Sunod na araw, binisita ni Luciana si Kara sa kanyang bahay sa hiling ni Johnny na dalhan ito ng ilang bulaklak. Sa kanilang pag-uusap, si Luciana ay labis na napahanga. Hindi niya maatim na pinaglalaroan lamang ni Johnny ang isang taong kahanga-hanga tulad ni Kara. Pagbalik ni Luciana sa opisina, sinisikap niyang ibahagi kay Johnny ang kanyang kaisipan tungkol kay Kara. Ngunit mariin niyang sinabi kay Luciana na huwag nang makipagkita sa kanya. Makalipas ang ilang araw pagsapit ng araw ng violin recital ni Kara, umupa ng electric wheelchair si Johnny mula sa isang homeless sa labas ng venue. Pagpasok ni Johnny ay saktong nag-umpisa naman ang pagganap. Sa bawat paglipas ng minuto ay mukhang tunay siyang nalulugod at labis na napahanga sa pagtugtog ni Kara ng violin. Matapos ang pagganap, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at walang humpay na pumalakpak. Sa labas nang sila ay nagkita, dinala ni Johnny si Kara sa isang magarbong 5-star restaurant para sa isang romantikong hapunan. Hindi mapigilan ni Johnny na purihin si Kara. Habang sila ay nag-uusap, aksidenteng napindot ni Johnny ang butan ng wheelchair kaya naman ay bumangga ito sa katabing mesa, at si Kara ay labis na natatawa. Nang sila ay magpapatuloy sa kanilang pag-uusap, narinig ni Johnny ang paboritong kanta ng kanyang namayapang ina. Nang gabing iyon ay nagsimula siyang magbukas at ibinahagi ang buong nakaraan ng kanyang pamilya kay Kara, bagay na hindi niya ginagawa noon. Pagkatapos ng hapunan, sinamahan ni Johnny ang dalaga papunta sa kanyang hotel. Sa daan, tinanggal ni Kara ang kanyang sapatos at ipinaliwanag na nakaramdam siya ng kalayaan. Nang makarating sila sa hotel sa harap ng silid ni Kara, lumapit si Johnny sa dalaga at sila ay naghalikan. Sunod na araw, nang si Johnny ay nagja-jogging sa umaga, sinikap niyang lumapit kay Kara. Ngunit dahil sa pagiging malandi, hindi niya mapigilang lumapit sa mga ibang babae para sa kasiyahan. Pagsapit ng hapon sa isang restaurant, sabik na sabihin ni Johnny sa kanyang kaibigan na si Fabio ang tungkol sa kanyang plano na isama si Kara para sa isang romantikong hapunan sa kanyang villa sa susunod na gabi. Tiwala ang binata na mananalo ito sa hamon. Gayunpaman, bilang mabuting kaibigan, pinayuhan ni Fabio si Johnny na muling isaalang-alang. Mula sa kanyang narinig tungkol kay Kara, paniniwala ni Fabio na si Kara ay isang mabuting babae na hindi karapat-dapat paglaruan. Ngunit wala pa ring pakialam si Johnny sa payo ng kanyang kaibigan.
Pagsapit ng gabi, sa villa, tunay na namangha si Johnny sa ganda ni Kara. Isinama niya ang dalaga sa paglilibot, ngunit dahil hindi ito sanay sa paggamit ng wheelchair ay bumabangga siya sa mga bagay sa daan. Sa kanilang hapunan, nagsimulang ibahagi ni Kara ang kanyang nakaraan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pagkaparalisa ay dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Pagkatapos ay tinanong niya si Johnny tungkol sa kanyang pagkaparalisa. Simpleng tugon ng binata ay nahulog ito mula sa kabayo. Habang sila ay patuloy na nag-uusap sa romantikong sandali, si Johnny ay naghanda ng isang surpresa. Kinabukasan, nagmamalaking ipinakita ni Johnny sa kanyang mga kaibigan ang kanyang larawan kasama si Kara mula sa nakaraang gabi. Ang lahat ay napahanga at lumabas na si Johnny ang nanalo sa hamon. Pagsapit ng gabi, hindi mapigilan ni Johnny ang mapangiti habang patuloy na iniisip ang tungkol kay Kara. Sunod na umaga sa trabaho, hiniling ni Johnny kay Luciana na muling tawagan ang empleyado na nagmungkahi na gumawa ng sport shoes para sa mga atletang may kapansanan. Habang si Johnny ay nagja-jogging sa labas, hindi niya maalis sa kanyang isipan si Kara. Nagsimula siyang makonsensya sa kanyang pagsisinungaling tungkol sa kanyang pagkaparalisa sa lahat ng sandaling ito. Tinawagan ni Johnny si Kara at hiniling na makita ang dalaga. Sa kanyang puso, determinado siyang sabihin ang katotohanan sa kanilang muling pagkikita. Pagdating ng binata sa bahay ni Kara, muli itong namangha sa husay ng dalaga sa pagtugtog ng violin. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na magtapat kay Kara. Nang siya ay magsasalita na, agad na sumandal ang dalaga sa kanyang dibdib kaya muli siyang nag-alinlangan na magsabi ng katotohanan. Sa gabi, hiniling ni Johnny kay Fabio at Luciana na sumama sila sa isang pag-uusap kasama si Kara sa isang restaurant. Nais niyang matulungan siya ni Fabio para magtapat, at si Luciana ay para aliwin si Kara. Sa restaurant habang sila ay kumakain, sinikap ni Fabio na umpisahan ang pag-uusap ngunit aksidenteng natapon ni Johnny ang pagkain sa kanyang mismong pantalon. Sa banyo, sinabi ni Johnny kay Fabio na siya ay labis na natatakot at pakiramdam niya ay hindi tama ang timing kaya nagpas siyang ipagpaliban muna ito. Sunod na araw, habang si Johnny ay nagre-relax sa isang cafe, si Alessia ay biglang lumapit at bigla na lang siyang sinampal. Lumabas na nalaman niya ang katotohanan mula sa kapatid ni Johnny. Hindi kailanman inaasahan ni Johnny na ang kanyang pagpapanggap ay mabubunyag ng ganito. Nagbanta si Alessia na sasabihin niya ito kay Kara kapag hindi nagsabi ng katotohanan si Johnny. Humingi ng tawad ang binata at nangakong magtatapat kay Kara, ngunit kailangan niyang maghanap ng tamang sandali. Sa kanyang pakiramdam na bigo, nakipagkita siya sa kanyang ama at ibinahagi ang kanyang mga problema. Siya ay tila may tinik sa pagitan ng kagustuhang maging tapat at sa takot na mawala sa kanya si Kara. Ang kanyang ama na may kasaysayan bilang isang playboy kahit sa panahon ng kanyang kasal ay nagsisisi na sinaktan ang isang tao na tunay na nagmamahal sa kanya. Base sa kanyang karanasan, pinayuhan niya si Johnny na mas makakabuti kay Kara na marinig ang katotohanan mula mismo sa kanya kahit na ito ay masakit. Matapos marinig ang payo ng ama ay medyo nakaramdam ng ginhawa si Johnny. Sa kabilang banda, si Alessia ay nagsha-shopping kasama si Kara. Sinisikap niyang kumbinsihin ang kapatid na si Johnny ay isang sinungaling. Ibinunyag ni Alessia ang buong katotohanan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya pinaniwalaan ni Kara. Siya ay nakumbinsi na hindi magsisinungaling sa kanya si Johnny. Sunod na araw, sina Johnny, Kara, Luciana, at si Fabio ay sumakay sa isang tour bus papunta sa isang sinaunang simbahan. Sa kanilang pagdating, ginalugad nila ang makasaysayang lugar. Si Johnny ay naghahanap ng tamang sandali para magsabi ng katotohanan. Gayunpaman, nang malalim ang kanyang iniisip, nakita niyang si Kara ay malapit ng mabunggo ng malaking truck. Agad siyang tumayo at iniligtas si Kara mula sa panganib. Kahit na siya ay nagulat, nakipaglaro pa rin siya at nagpapanggap na naniniwalang ito ay talagang isang himala na si Johnny ay nakakalakad. Pagkatapos ay sumakay siya sa bus at umalis sa lugar habang umiiyak. Sa gabi, patuloy na iniisip ni Johnny ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Sunod na araw bago pumunta sa opisina, binisita niya ang libingan ng kanyang ina. Sa sandaling ito, labis niyang pinagsisihan ang hindi paggugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang ina habang ito ay nabubuhay.
Kung maibabalik lamang niya ang panahon, hiling niya na sana mayakap niya ang kanyang ina at makabawi. Sa opisina, sa sandali ng pagpupulong na kanyang pinangungunahan, napansin niya na ang empleyado na kanyang tinanggal ay bumalik sa trabaho. Sa gitna ng pagpupulong, hiniling niya sa empleyado na lumapit at ipagpatuloy ang presentasyon. Habang binabago ng empleyado ang mga slide sa screen ay nagulat ang lahat. Lumabas na ang plano ni Johnny ay lumikha ng sapatos para sa mga atletang may kapansanan. Sa bahay ng lola ni Kara, humihingi si Johnny ng tawad at sinisikap na magpaliwanag tungkol sa kanyang sarili. Inaamin niya na siya ay nagsinungaling tungkol sa kanyang pagkaparalisa, ngunit gusto niyang malaman ni Kara na ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay tunay. Tunay niyang minamahal ang dalaga at handang gawin ang tama kung papayagan niya ito. Naantig naman ang lola ni Kara sa katapatan ni Johnny. Tuluyang lumambot ang puso ng lola at ibinunyag na si Kara ay kakaalis lang sakay ng bus para dumalo sa isang tennis match. Si Johnny ay agad na nagmadali para makahabol. Naharang niya ang bus at agad siyang pumasok sa loob. Lumapit siya kay Kara ngunit ramdam pa rin ng dalaga ang sakit na dulot ng kanyang pagsisinungaling, at nangangailangan siya ng ilang panahon bago makipagkasundo. Hiniling niya kay Johnny na umalis na. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy na nilalabanan ni Johnny ang bigat na kanyang nararamdaman. Isang araw, habang siya ay nagja-jogging, ibinuhos niya ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng pagtakbo ng mabilis. Itinulak niya ang sarili sa limitasyon hanggang sa napagod siya ng husto at halos mawalan ng malay. Ilang sandali pa ay nagulat siya na nasa kanyang harapan si Kara. Tila napatawad na ng dalaga si Johnny at inalok ito na ihatid pa uwi. Hiniling din ng dalaga na umupo sa kanyang kandungan. Makalipas ang ilang araw, ipinagdiwang ni Johnny ang kanyang ika-50 kaarawan kasama ang mga kaibigan ni Kara at pamilya. Binuhat ni Johnny si Kara at sumayaw ng dahan-dahan. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!